Hi mga ka-VA, so nakapagpa-validate na nga po kami ng aming parking ticket sa Napa para sa free parking, no? So panoorin nyo na lang po yung previous video ko about doon. Right now, akyat po tayo ng Luzan Windmill, so turn right lang po tayo. Ayan na yung main road, and then didire-diretsuhin lang po natin yan. Sa may bandang dulo meron pong guardhouse. Dun sa may guardhouse, tatanungin lang po kayo kung saan po kayo pupunta. Sabihin nyo lang po na aakyat lang po kayo ng windmill para mamasyal. Tapos itatanong din po sa inyo kung meron na kayong parking ticket. Kung meron, okay lang. Kung wala, bibigyan kayo. Yung mga girls dito, pwede po kayong i-escort, no, paakyat ng windmill kasi sobrang nakakaligaw po talaga siya. Kasi ang daming junctions, ang daming intersections. So, kung merong available during that day, pwede kayong i-escort. Pero kami during that day, wala po kaming escort kasi naka-off po yung iba dahil weekdays po kami nagpunta. So, kung first time po nyo ito or nagpa-plan po kayong pumunta, I would recommend na i-familiarize nyo po yung mga sarili nyo sa makikita nyong ruta na tinatahak namin para hindi na po kayo maligaw. Ayun, kita nyo naman, Bukana pa lang may intersection na agad. So, decision making time. Kung saan kayo, kaliwa or kanan. Pero this time, kanan po tayo paakyat ng Luzan Windmill. And makikita nyo naman po talaga na napakaganda po sa lugar na to. Gusto ko po na makita nyo to with your own eyes kasi napaka relaxing po talaga niya. Kita nyo naman ang daming pine trees, puro green yung nasa paligid para ka pong nasa Baguio. Tapos, Swiss inspired din po yung mga house designs. Ayan, kita nyo naman, para na rin kayong nasa Switzerland, no? And yun po palang lugar na to ay pinangalan sa Luzan, which is a city from Switzerland. Tapos may mga motorcycles din po kayong makakasabayan or makakasalubong. Pero yun po ay mga personals dito sa property. Yung mga private motorcycle riders, you may still enter po via the back door naman. Na kailangan nyo munang lumabas ulit ng Crosswinds, tapos tatahakin nyo ulit yung Tagaytay Calamba Road, tapos dun na kayo ngayon sa backdoor dadaan papasok dito sa Crosswinds, no, dun sa mismong Luzan. So mamaya ituturo ko sa inyo kung saan kayo mag-e-end up. For the meantime, ayan, tinatahak po ulit natin, no. So ayan, makikita nyo naman napakadaming mga junctions and intersections talaga, kaya hindi nakakapagtaka na kailangan minsan may escort, lalo na kung first time yung pupunta dito. And then for privacy reasons na rin, ano, ayaw naman natin na pag nagkaligaw-ligaw tayo, makaka-invade tayo ng privacy ng ibang mga property owners dito. Malalaman nyo po na you're on the right track kapag nakita nyo po itong mini falls na ito or man-made falls. And then, ayan, no, makikita nyo naman medyo uphill and downhill. And nakita nyo sa di kalayuan, yun po yung mga establishments dito. Makikita nyo yung nagkakaroon na ng mga buildings, ganyan. And isa po dyan yung Crosswinds Luxury Suites or yung pinaka gandang hotel dito sa lugar nito, sa area na to. So, ito yung area na medyo pa-uphill siya talaga. Yan, medyo, para medyo finast forward ko ng konti, kaya parang matagtag yung video recording. Para hindi lang po masyadong mahaba yung biyahe. Sinashare ko lang po para ma-familiarize nyo po yung ruta. Kasi makikita nyo naman sa previous nating dinaanan, ano, madami po talaga siya mga turns. And then, sa di kalayuan, ayan, may mga establishments din dyan, may mga hotels pa na iba. Tapos, makikita nyo na po doon bandang dulo, nandoon na yung tip ng windmill. Tapos, ayan, makikita nyo na yun, no? Windmill. So, bibigyan po natin na ng magandang snapshot in a while. Ayun, so doon tayo galing sa road na yun. Ito yung facade ng windmill. And then, katapat niya yung Dear Joe. Ayan. Tapos, ito yung kabuuan. Doon sa bandaron, yun yung may mountain ranges. Ando doon yung Luzan. Tapos, ito naman yung windmill area. Merong hagdan yan, papasok ng loob ng windmill. Pwede rin kayong mag-dine dyan. Tapos, pwede rin kayong mag-picture kasi libre naman, wala naman bayad. Tapos, kung plan nyo po na mag-eat dyan or dyan na mag-lunch or merienda or something, again, wag nyo pong kakalimutan na ipa-validate yung inyong parking ticket kasi importante po yan, no? Hanapin yan sa inyo paglabas nyo ng Crosswinds. Punta muna tayo sa other side para makita nyo yun naman kagandahan nung Luzan mismo. So ito, makikita nyo yan, ayan, no, napakaganda ng view dyan po, yung mountain ranges. Ito na mismo yung logo ng Luzan. Tapos, ang lakas po talaga ng hangin dyan.
Kaya nakaka-relax, napaka-presko ng hangin. Tapos dito naman sa bandang right side natin, meron ditong Yama Japanese restaurant. So, kung bet nyo po mag Japanese na resto, pwede po rin kayong kumain dyan. And then, makikita nyo meron din silang alfresco dining dun sa may bandang baba. Meron po dyang mga tables and chairs na meron ding mga tents. I think tents yung nakita ko dyan one time. Ito, dito banda sa baba po. Ayan. So, makikita nyo naman. Pwede nyo rin pong i-occupy yan kapag gusto nyo pong kumain dyan. Ayun, no. And ang ganda-ganda dyan paggabi kasi makikita mo yung mga lights, mga effects dyan sa mga buildings na yan. And then, walang masyadong tao, no? As in, konti lang ang nakasabayan namin dito kasi pumunta kami dito weekdays kasi, syempre, kapag weekends, for sure talaga, napakaraming tao. And, ayun, mas prefer namin kasi na ma-enjoy at mas na-enjoy namin yung view kapag konti ang tao. At eto po yung sinasabi ko kanina, dyan kayo mag-e-end up kung nakamotor kayo, ayun yung ramp na yun, yun yung magiging entrance nyo kapag dun kayo dumaan sa back door, no? Para makapasok dito kung nakamotor kayo. Syempre, gusto nila tahimik din naman sa lugar na to and medyo disturbing nga naman kung sobrang lakas ng mga ng motor. And this is a private property din. Tapos kagaya na nabanggit ko kanina doon sa video ko about Napa, don't forget na ipa-validate yung mga parking tickets ninyo para paglabas nyo dito sa Crosswinds dito sa buong property ng Crosswinds, hindi na kayo sisingilin ng parking fee. Yun na yung pinaka nyo, bayad nyo kumbaga. Kasi kung hindi, sisingilin kayo ng parking fee na 500 pesos. So ito naman na binabaybay namin is pababa na kami. Palabas na kami, pabalik ng Napa, and then from Napa, yun na ulit yung palabas naman ng Tagaytay, Calamba Road. Pabalik naman ng Rotonda or sa may SMDC. Panoorin nyo rin po yung palang video ko about our staycation sa SMDC Wind Residences. Ang ganda po nung napag-stayan namin doon. And then free parking din po. Speaking of free parking, nagbibiruan kami ni husband. Kasi naman nga, free lang naman yung entrance dito sa Crosswinds, no? Wala po talaga siyang bayad. Pero ang catch, kailangan, meron po kayo talagang purpose ng pag-akyat dito. Like, kumain kayo, no? Sa isa sa mga restaurants dito. And then, pa-validate nyo lang para free na yung parking nyo. Kasi hindi nila pinapayagan actually na pumasok dito kung hindi kayo kakain sa loob or dahil gusto nyo lang. Kailangan talaga meron kayong gagawin dito. Particularly magda-dine and then may stamp or ma-validate yung parking ticket nyo to prove na kumain kayo dito sa loob at may purpose kayo ng pagpunta dito sa loob. So yun po, enjoyin po natin yung view nung pagbaba galing ng Luzan Windmill. Napakaganda po. Kasi sa personal lalo, no, mas ini-encourage ko po na makita nyo po talaga to ng personal. Kasi ayan, kita nyo naman yung lakas ng hangin sa mga tarpaulin, makikita nyo talaga nagwaway-gaywayan yung yung mga tarpaulin dahil sa lakas ng hangin at napakasarap po talaga ng pakiramdam kapag fresh yung hangin na inyong nararamdaman. And kagaya nga po ng nasabi ko kanina, familiarize nyo po yung sarili nyo dito sa ruta na ito, kahit yung pagbaba kasi medyo nakakalito dahil marami nga po siyang turns, maraming junctions or intersections. Kasi pagbaba nyo, hindi na kayo i-escortan. Pag akyat lang, yung pwede kayong ma-escortan. Again, isang reason dyan, kasi nga for privacy reason, to make sure na hindi kayo mapupunta or mapapadpad kung kani-kaninong bahay at kaninong property dahil naligaw kayo. Second, yun nga, to make sure na talagang doon kayo pupunta. Kaya minsan nag-e-escort din yung mga guard. Pero kung walang mag-e-escort sa inyo, okay lang, pwede naman kayo mag-waste. Just be patient kay waste kasi naglalag siya. Hindi siya agad-agad na detect agad-agad. So, yun lamang po. Don't forget to subscribe